Kidney problem. Paano ba natin maiiwasan na magkaroon tayo ng kidney problem? Sapagkat kapag hindi natin ito napangalagaan, sabi nga sa mga previous video ko, kapag may sira yung sasakyan, pwede nating mapalitan, pwede nating magkaroon ng replacement, makabili ng pyesa. Pero kapag parts na ng katawan natin, organs natin, most especially yung kidney natin, nako, milyon. At kung mag-undergo ka man ng operation, kung magiging successful, 50-50 pa. Kahit ikaw na ang may pinakamaraming pera, kapag talagang mamalas-malasin talaga at walang donor, wala rin magagawa ang pera natin. Napakahalaga na maintindihan natin na once na na-overwork talaga ang kidney natin, yan na ang simula. Pakinggan nyo, yan na ang simula. At once na nag-build up na ng uric acid, nako, magsimula ka ng mag-ipon ng pera sapagkat sooner or later, it's either tumaas ang kreya mo, masira ang EGFR mo, at magkaroon ka na talaga ng problema. 5 tips lang ito para sa atin, mga nakasubaybay sa atin, paano natin maiiwasan ang tuluyang pagkasira ng kidney natin. Sapagkat kapag nag-overwork ito, isa na kasi sa mga sign yan, kapag may uric acid ka na, isa na yan sa sign na hindi na talaga napaflush out ng maayos yung mga waste sa loob ng ating katawan. Number 1, dapat maiwasan ninyo ang matinding stress. Sapagkat kapag stress talaga ang isang tao, kadalasan, nawawala na ng disiplina sa pagkain. May mga tao kapag stress talagang yung tinatawag na binge eater, yung talagang grabe kong kumain, wala na talagang disiplina. So, iwasan nyo pong ma-stress hanggat maaari kung medyo stress na yung trabaho mo at kahit pa maganda ang kitaan, naku, naalala ko nun, maganda yung trabaho ko before, pero medyo stress na talaga yung environment, mga katrabaho. Hindi ko na, kahit pa malaki pa ang commission yan, nagdasal talaga ako sa Panginoon na sana magkaroon pa ako ng breakthrough, mabigyan ng another opportunity. Pero kahit hindi ganun kalaki, makaalis lang ako doon. But praise God, nakaalis ako doon sa environment na yun. At pinagpala naman kahit papaano, kesa naman manatili ako doon sa ganung klase ng hanap buhay na naapektuhan na yung mental health ko. Number 2, kailangan natin magkaroon talaga ng kompletong tulog. At least makumpleto natin ng 7 to 9 hours per day. Kailangan kasi talaga kahit pagano kalaki yung kikitain mo, kapag mali talaga yung tulog mo, parang dapat na mamahinga na tayo at least tulog na bago mag alas 10. So yung iba nga tulog na ng 8 p.m. Papaano kapag simula 6 p.m. hanggang alas 12 ang ano mo, hanggang umaga na yung trabaho mo. Medyo delikado po yun. Kaya nga in-advise ko dun sa iba kong mga videos, anong gugustuhin mo? Meron kang multiple source of income na magsasuffer naman ng kalusugan mo. Huwag niyo po sanang masamain itong binabahagi ko po sa inyo. Sapagkat kapag na-overwork kasi talaga yung kidney natin, may possibilities talaga na masira po talaga siya. Yan dalawang yan, napakahalaga na po niyan, yung dalawang yan. At yung pangatlo, kailangan talaga ay i-check po ninyo ang inyong blood sugar at ang blood pressure po ninyo. Itong dalawa po na to, napakahalaga po na mapangalagaan po ninyo na maiwasan na mag-elevate po talaga pagkakaroon ng uncontrolled na blood sugar at saka blood pressure. Siguraduhin po ninyo na magpa-check up po kayo lagi sapagkat kapag ang dalawang ito ay uncontrolled na, isa sa numero 1 na maapektuhan po nito ay ang ating kidney. Make it sure na controlled po ang dalawa, blood sugar at yung blood pressure po natin. Ano po yung una at pangalawa na binanggit ko? Ito yung umiwas ka sa matinding stress at kailangan natin ng enough sleep. Yung makakapahinga ka po talaga, makakatulog ka ng maayos. And last, dehydration. Yan. May mga tao po talaga na natutuwal kapag
umiinom ng tubig, hindi talaga nila. Mas gusto pa nila ang kape, mas gusto pa nila na mga soft drinks, mga energy drink, pero kapag tubig ang kanilang iniinom, nasusuka po talaga. Isa ka po ba sa mga ganong klase na kapag umiinom ng tubig ay medyo naduduwal? Naku, medyo maalarma po kayo diyan kapag ganong klase ng lifestyle ang meron po kayo. I-recap ko lang po, una, stress at get enough sleep. Kailangan yung blood sugar mo at blood pressure mo kailangan ay controlled. Make it sure na naka-monitor ka po diyan sa dalawang 'yan. Pag-aralan mo kung ano yung mga pagkain talaga na sa tingin mo ay, meron kasing tao kahit turuan ko ng turuan, ganito yung kainin mo, ganito yan, kaso hindi naman sila masaya diyan, eh. Pero the moment na elevated na talaga, kahit pa gaano kahirap po yan, talagang ginagawa naman nila. Pero yung ilan, naku, iisa na lang ang kidney, may mga pinatatanggal lang ako ng pagkain. Naku, nung makita ko yung messenger ko, naka-block na ako. Oh, pero gusto niyang gumaling. Oh, totoo yan. Gusto niyang gumaling. Hanggang sa nakita ko, nandun siya sa kabilang grupo, kabilang community, binabanata na ako at ganito daw yung mga tinuturo ko. Pero hindi rin naman siya pinansin sapagkat parang ano eh, merong isang pinatatanggal ako na hindi niya talaga kaya. Yan ang pag-inom ng alak. Sira ng kidney, isa na lang ang kidney, pero gusto niya makarecover pa rin. Pero ang nag-extend na lang ng buhay niya ay pag-inom ng gamot. Take note isa na lang ang kidney, pero wala pa rin talagang disiplina. And last, dehydration. Iwasan po nating ma-dehydrate po tayo, sipagan po nating uminom ng tubig, lalo na medyo umiinit na ang panahon, sipagan po nating uminom ng tubig bago pa po magkaroon po tayo ng malaking problema. God bless everyone.